Mayroon ka bang food processor na pwedeng gamitin pangkat ng karne or ng mga gulay, kaldero, tubig na malinis or pang-inom, or mineral water? Optional lang yan kung gagamit ka ng mineral water. Tara, samahan niyo ako sa pagluluto ng Dejudge o Moluccia na pwedeng-pwede niyong gawin kahit nasa Pilipinas kayo. Ang kailangan mo lang na sangkap sa pagluluto ay karne ng manok. Depende yan sa iyo kung ano karami at ano kalaki ang pag-slice. Kung gaano kayo karami sa loob ng bahay. Gagamit din ako ng kamatis, bawang, sibuyas. Depende rin yan sa iyo kung ano kalaki ang paghiwa mo at kung ano karami. Fresh saluyot na mabibili natin sa palengke at pwede rin natin maghingi na lang tayo sa kapitbahay kasi libre naman. Dahil tumubo lang naman, kaya libre. Pwede maghingi kung mamimigay. Hinimay-himay ko ang 2 tali ng saluyot and hinugasan ko ng 3 beses. Dahil 2 tali naman ito ay aking hinati sa 2 at ibabad ko ito sa tubig na may suka. Optional lang po ang paggamit ng suka at hindi required ang dato puti kasi mag-iiba ang kulay ng dahon ng ating saluyot. At ang ginamit ko na suka ay yung suka na ginagamit para sa fresh vegetable salad. Ibabad ko ito sa loob ng 10 minutes. Dahilan po bakit hindi pwede ang dato puti vinegar kasi mag-iiba ang kulay ng ating gulay. Ang saluyot na kulay green ay magiging brown at maging malasang maasim, kaya hindi po talaga required. Kung gusto nyo po, pwede kayong gumamit ng apple vinegar, yung ginagamit para sa fresh vegetable salad. At ito'y optional lang din naman po. At dahil magsisimula na ako sa pagluluto, ayan, dinefrost ko yung 900 grams na karne ng manok kasi nga marami nga dito. Habang kanina ginagawa ko yung saluyot para double time yung trabaho. Habang ginagawa ang isa, naka-defrost naman yung isa. And after 10 minutes o 15 minutes na defrost, ito'y aking hinati sa 5 o 6 na piraso. At nagbaba din ako ng bigas na kung tawagan dito ay basmati rice. Kailangan talaga ibaba dito guys kasi ito yung procedure nila sa pagluto. And ayan, niready ko ng aking mga pangangailangan, sibuyas, kamatis, bawang at buo na paminta. Hindi ko na pinakita yung buo na paminta kasi parang muntik ko na talagang makalimutan. At nalinis ko na rin ang food processor na aking gagamitin. At syempre meron ako ditong kaldero kung saan dito ko isasalin mamaya yung saluyot na aking pinag-blend and mineral water. So ayan, after 10 minutes, nalawan ko ulit ng 3 beses yung saluyot and then pinag-strain ko. Kailangan talaga hugasan kasi mangangamoy suka yung gulay and magkakaroon ito ng kaunting asim. Habang busy ako na ginagawa itong gulay na ito, lumapit sa akin ng isang tao at may sinabi siya sa akin at mas nagkaintindihan pa kami nung nag-action ako kaysa verbal. شوية بعدين انت تسوي لي ايوه after that نساهم كنا بعدين هتفريزر ولا لا؟ ايوه انت what يعني what want you like before. So ayan na, after ng advertisement na-process ko na yung saluyot, ayan na guys, naging powder na. At ang susunod ko naman na lutuin ay ang karne ng manok. Ilalaga ko ito sa loob ng 20 minutes. Sa mainit na tubig, naglagay lang ako ng buo na paminta, kamatis, sibuyas, asin, at iba pang pampalasa. Kung sa Pilipinas kayo, gumamit kayo ng asin, bitsin, magic sarap, depende sa lasa na gusto ninyo or naayon sa panlasa ninyo. Fast forward, after 20 minutes, naluto na yung karne ng manok. Gamit ang strainer, sasalain ko ito para mag-separate ang sabaw sa karne ng manok. At ang sabaw ay hahatiin ko sa 2. Ang isa, pansaing, at ang isa ay gagamitin ko sa pagluto ng aking pinag-blend ng saluyot. So, ayan na, pinag-mix ko yung sabaw at ang saluyot. Kuluyan, syempre kailangan buksan ng apoy. And then, pakuluan ito sa loob ng 10 minutes hanggang maluto yung saluyot. And then, pag gumulo na, nilagay ko na yung karne ng manok and pakuluan ko ulit ng ilang segundo lang. Hindi ganon katagal kasi maghiwalay ang karne sa buto. Sa apoy, nagpainit ako ng frying pan and then naglagay ko ng mantika kasi dito ko lulutuin yung dinikdik ko ng maliit na bawang para pampadagdag ng aroma at lasa doon sa gulay. So ayan, nilagay ko na yung bawang and then lulutuin ko lang ito ng golden brown
at nilagyan ko rin ng asin para pag sinalin ko dito yung sabaw ng gulay, may lasa rin. Pampadagdag ng lasa, may aroma, o diba? Simple lang, simpleng luto lang ito pero masustansya at pwedeng-pwede nyo tong gawin kapag gusto nyo. At syempre, para ibang lasa naman ang inyong matitikman at ang mga kailangan sa pagluto ay napakamura lamang. Minsan, ito ay makita lang sa likod ng bahay, sa inyong kapitbahay. Sa palengke, napakamura lang talaga guys. Ito simpleng luto lang pero masustansya at masarap at napakadaling lutuin. Pagkatapos ng minekos-mekos ko na bawang at nilagay ko na yung sabaw ng gulay, ayan, binalik ko ulit sa kaldero at pakuluan ko lang din naman ng ilang segundo para lalabas talaga ang aroma ng bawang. Pagkatapos ng ilang oras, so ayan, luto na ang lahat. Luto ng gulay, pati yung kanin na aking sinaing. At syempre, tikiman time na kasi tapos na nga ang pagluto. So, titikman ko dahil kung masarap para sa akin, masarap din yan para sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras na pagluluto, finally, ito na yung finished product, yung Mulukia with the Judge. Ay nasaluyot na may karne ng manok. Sinaing na kanin gamit ang sabaw ng nilaga na manok at lemon. Sa paglagay po, ayan, i-squeeze lang yan. Optional lang din naman kung gagamit ka ng lemon or hindi. Is napakasimpleng luto lang pero napakasustansya. Kaya subukan nyo na.